Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Ito isang sa gitna ng bagyo, kaliwat kanan pamumuliti ka ng mga bugot. Okay? Imagine you have that kind of leaders wearing comfortable clothes while others are dying to Typhoon Ulysses. Hindi ba kayo nasusuka? Anong gusto nyo? So, di ba ulo ni Duterte? Magubad siya ng ganyan, oh. Oh, may bagyo, may bagyo, may bagyo. Ganyan, ganyan. Kaplastikan kayo, mga hindot kayo. Ganyan ang gusto nyo para kayo mga tanga. Kailangan magsuot nila nakasando, punitin nga natin itong hinayupak natin damit na ito. Gusto kong punitin. Para malaman niya na, I care for this country kasi punit ang damit ko. Ganon? Kailangan ganon tayo? Parang mga tanga. Hindi, di ba eto, hindi mo ba kakatangahan yung ganyang klaseng Sorry ha. Hindi pag tinan mo, pati yung Amerikana pupunahin sa Pangulo. Habang lahat daw tayo bumabagyo, walang mga damit ang mga tao. Bakit ang Pangulo natin naka-Amerikana? Ha? Anong kabobohan yan? Anong gusto niyo suot niya? Sando? Umatin siya na ASEAN. Nag-video sa ASEAN, gusto niya nakasando yung tao kasi ay bumabagyo, kailangan makisama tayo, suot tayo ng Hindi, di ba Kayo, hindi ka ako high blood sa mga ganyan tao? Ay, sana maging mahinahon. Mga hindot. Calm down. Puso mo, sana plastic yan para di apektado. Mga hindot. Ay. Hindi di ba Akin ito lang sige. Okay? Hindi ko kilala yung pangalan nitong hinayupak nito. Ito yung kanyang komento, ha? Nagagalit siya dahil ganyan daw ang suot ng Pangulo natin habang kinakausap ang tao. Galing si Pangulong Duterte sa ASEAN Summit. Okay? Sa ASEAN Summit, siyempre mga nandoon, mga pangulo, mga diplomat, nag-video sila, nag-conference sila. Pagkatapos noon, diretso siya sa pakikipag-usap sa tao, sa Pilipino. Ito ang ginagawa ng ating bansa. Ito yung gobyerno ginagawa. Anong gusto nyo? Maghubad pa ng damit? Ay, sandali. Tanggal muna ako damit. Change clothes! Change make-up, ayusin, medyo dugyot dapat ang itsura ko. Ganito, dugyutin natin. Dugyot tayo dapat. Ganun pa? Paki-explain nga paki-explain. Kayo mga dilawang kayong mga salot sa lipunan, kailangan pa bang magbago ng damit ni Pangulong Duterte para ipakita lang na concern siya sa ating mga Pilipino? Kailangan ba ng ganong klaseng kaplastikan pa? Hindi, alam mo ganito yan napaplastikan ako sobra dun sa mga taong kailangan mag-post ka ng nakakaawang post kasi ngayon kalagitnaan ng bagyo kaya hindi ka pwede mag-post ng maganda, hindi ka pwede mag-post ng kumakain kasi maraming nagugutom, hindi ka pwede mag-post na nakahiga lang kasi maraming nagtatrabaho at nagre-rescue. Kaplastikan naman po yan. That's not kind of caring na kailangan natin. Anong gagawin natin? Sige, kayong mga Pilipino na gusto nyong tumulong. Okay? Lumabas kayo sa karsada, pumunta kayo sa Marikina, pumunta kayo sa Rizal, pumunta kayo sa Bicol, pumunta kayo sa Catanduanes. Ha? Anong gagawin nyo doon? Pwede naman kayong makidalamhati. Pwede naman kayong tumulong na hindi magpapanggap. Uy, ako tumutulong ako. Kailangan maganda ang itsura ko. Kailangan maayos at kailangan hindi ako kumakain ng masarap. Hindi ako pwedeng nanonood lang ng TV. Kailangan kong ipakita na sa sarili kong... Ay, ang ganda naman yan. Maria Clara, pampagising lang. Just share my blessing. God bless you all. Maria Clara, thank you very much. Thank you very much. Salamat po. Diba sa akin sige nga paki-explain. Paki-explain. Kasi napaplastikan talaga ako sa ganun. Naiinis pa nga ako ito.
magpo-post yung Mocha Girls ng picture nila, biglang may magko-comment doon, bumabagyo na nga. Hindi ba kailangan pwede kayong, wag muna kayong mag-post, wag muna. Oh my golly, anong gusto mong post nila doon Mocha Girls ngayon? Magpicture sila na nasa gitna ng daan, tumutulong ng tao na hindi naman kailangan. Gumagawa ng tulong yung ibang tao na hindi nila pinapakita na sa social media. May mga tinutulungan yung tao na hindi na kailangan ipakita pa sa social media. Kailangan mo, ang plastiko Alam mo, this is the kind of people we have in the Philippines. Mga plastic na tao. Kailangan ipakita yung nagre-relief, nagbibigay ng ganito, nagaganito. Do you want that kind of politics? Mga politiko natin, ganyan? Yung style of politics natin, tulong tayo dito kaliwat kanan. Sige, picture. Picturean mo ako ng tumutulong. Kailangan yung mukha nakakaawa. Ano? Tapos pag ginawa mo yon, anong sasabihin? For publicity, for PR. Oh. 'Di ba? Hindi ho ba nakakainis yun? Hindi ho ba nakakabwisit yung ganon? Gusto nyo si Pangulong Duterte. Yung mayakap na mga nababaha. Tapos ang caption, malasakit ang Pangulo. O, pustahan ko sa inyo, may masasabi pa rin kayong pangit, O. Di ba? Subukan nyo lang yun. Hindi, tanungin ko kayo, sa tingin nyo ba, kag ginawa ni Pangulong Duterte yon, magsuot siya ng dugyuting suot, pumunta siya sa baha, yumakap siya ng mga nalababaha, tapos ganyan, picture. Sa tingin nyo, hindi pupunahin si Pangulong Duterte? Pupunahin pa din. Kasi ganyan kasi yung gusto ng style ito mga dilawang tae na ito at itong mga salot sa lipunan na ito. Nakakairita, hindi ho nakakatuwa. Alam mo yun? Hindi ho nakakatuwa. Unang-una, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang gobyerno ganito mag-function. Okay? Ang Pangulo, hindi niya kailangan puntahan yung mga lugar na nabaha. Pangulo siya Paano niya ikukomando yung lahat? Unfair naman, pupunta ako dito, hindi ako pupunta sa ganito. Meron pa nabaha dito, hindi ko sila pupunta at ito lang pupuntahan ko. Para lang may picture taking. Diba? Hindi ko ganun ang Pangulo. Ako ang Pangulo, dapat, ito yung ahensya ng gobyerno. Bawat lugar may DSWD, bawat lugar may DPWH, bawat lugar merong ganito. Diba? Yun na sila yun Tapos iko-command mo lang, nandun ka sa command center. Hindi yung pupuntahan mo, relief tayo, balot-balot tayo ng relief. Anong tawag mo doon? Pakitang tao. Yan ang klaseng gusto ninyong politiko? O diretso na natin si Leni Robredo, yung pa-relief. Gusto nyo ganyang klaseng politiko? Ganyan ang gusto nyong presidente? Kaplastikan nyo yan. Ang sa akin ganito merong LGU, local government. May mga mayor yan. May mga barangay captain yan. May mga kagawad yan. Merong mga chief of police sa bawat lungsod. Tapos, yung chief of police na yon may NCRPO doon. Okay? Yung nag-handle ng Metro Manila. NCR nga. NCR pa. Merong ganon. Merong designation. Hindi yung gusto nyo, lahat kami na andyan kami sa Marikina. Lahat kami napunta dito sa Rizal. Lahat kami na andi dito. Parang tanga tayo. Di ba? Walang eto di ba sinasabi na nga lang sa negosyo, kahit sa sa networking, for sure, marami sa inyo naging familiar na sa networking Napaka-importante yung salitang delegation. Mag-create ka ng leaders mo. Ibig sabihin nun hindi yung ikaw lahat ang gagawa, mapapagod ka. Paano pa kaya kung ikaw ay presidente ng buong bansang Pilipinas? Mula Luzon, Visayas at Mindanao, kailangan mong tutukan. Iisa-isahin mo, pupuntahan mo sila doon. Ito. Di para kang tanga. Ganong klaseng presidente ang gusto ninyo? Sa totoo nga, ang may kasalanan nitong mga... sabi kasi, kanina naging issue si Arnold Clavio tsaka yung kapartner niya kasi sinisisi yung mga taga-Marikina,
Parang may tumawag daw, parang sabi pa nung kapartner ni Arnold Clavio, hindi nyo pa ba alam yan? Eh di ba naundoy na kayo? Okay? It sounds very insensitive for a media. Pero kung iisipin mo, in a bigger perspective, especially in governing the country, dapat yung mga mayor, alam na nga nilang may bagyong darating, dapat updated sila. Kasi nga mayor sila eh. Updated dapat ako, oy, tatamaan ba yung city ko? O yung city ko, gaano kadaming tubig na magla-landfall dito? Dapat alam mo na. Para, alam mo na ito eh, gagawin mo. So magre-ready ka na ngayon. Ire-ready mo na yung mga dapat mong i-ready. Kasi alam mo na nga na inundoy kayo noon. So dapat, ikaw bilang mayor ng isang lugar nito, ano ba nangyari sa amin nung undoy? Okay? Ganito nangyari. So dapat ready na ako ngayon. Bilang mayor, ready na. Okay? Pag nakita mo nang bumabagyo, hindi na dapat natutulog yung mayor nyo. As in, binabatak nyo na isa-isa yung mga tao. Trabaho ng mayor yun. Hindi trabaho ng presidente. Gising ako, punta tayong Marikina. Punta tayo ng Rizal. Tapos, ay, kunin natin. Ay! Punta, kunin nyo ito. Kunin nyo ito. Ano to, pakitang tao? Ganun ang gusto nyo klaseng pangulo? Ito nga, ito lang ito kasi iniisip ko nga kanina eh. Ito, kayo na lang ang umisip. Bago tayo pumunta sa mga iba pang detalye nating pag-uusapan. Kaninong kasalanan at bakit nagkaganito na naman tayong bansa? Kasalanan ba ng presidente yan? Kasalanan ba yan ng department head? O kasalanan ito ng mga tao dahil hindi na sila ayaw nilang lumikas? Kahit kalagitnaan ng bagyo, kaliwat kanan sa news yan eh. Yung mga pulis, pinalilikas na sila Ayaw talaga nila umalis. Kaninong kasalanan ito? Kasalanan ba ng mga kababayan natin na ayaw nilang pumunta doon sa evacuation center dahil ayaw nilang mahawa ng COVID? Dahil siksika na daw doon? Kasalanan ba nila yon? So kaninong kasalanan to? Kasalanan ba ng basura kaya tayo nag-flood? Hindi ho eh. Ito lang eh. Kasalanan nating lahat ito. Una, paulit-ulit na sinasabi yan eh. Kaya daw bumaha ng todo dyan sa Rizal dahil dyan sa Sierra Madre na yan. Basta something like dyan, sa bundok. Hindi lang yan dyan. Okay? Alam naman natin eh. Kinalbo natin ang bundok. Hinayaan natin na yung mga quarrying na matagal nang sinasabi ni Sec Gina yan eh. Nung ni-late Sec Gina. Na dahil dito, kaya nagkakalintik-lintik ang bagyo sa atin at baha sa atin. Hindi tayo nakinig. Hinayaan natin ng mga negosyante na gawin yung mga gusto nilang gawin. Tumahimik tayo. Mga congressman natin, nabigyan. Mga mayor natin, nalagyan. At tayong mga mamamayan, tumahimik. Okay? Ngayon nagka-problema, bumaha. Sino sisisihin? Tayo. Okay? Isipin nyo mabuti yan na kung bakit nagkabaha-baha. Pangalawa, basura. Sino ba nagtatapon sa tabi-tabi? Huwag na tayo magturuan. Dito na lang sa Metro Manila, sino-sino nagtatapon sa tabi-tabi? Huwag mong turuan, huwag mo ituro yung kasama mo. Ikaw mismo, tanungin kita. Nagse-segregate ka ba ng basura? Kung hindi, may problema rin sa'yo. Dagdag ka sa basura. Yun nga ang point ko dito eh. Every one of us failed. Meron tayo mga irresponsableng pinagagawa sa buhay natin.